Sa isang liblib na baryo, kilala si Aling Minda bilang isang masipag na tindera. Bukod sa pagbebenta ng gulay, bigas at mantika sa kanyang maliit na tindahan, siya rin ang takbuhan ng mga tao kapag may kailangan silang payo tungkol sa mga kakaibang pangyayari. Isang maaliwalas na umaga nang dumating ang balita sa baryo na may bagong lipat na pamilya sa kabilang dulo ng nayon. Hindi pangkaraniwang ang ganitong balita dahil bihirang may dumadayo sa kanilang lugar. Ang pamilya na ito ay tila tahimik at halos hindi nakikisalamuha sa mga taga-baryo. Si Aling Minda, dahil sa kanyang likas na pagiging mausisa, ay naengganyo na alamin ang tungkol sa kanila. Kinagabihan, habang nagtitinda pa rin si Aling Minda ng kanyang mga paninda, dumating si Andoy, isang batang kilala sa baryo dahil sa kanyang pagkabibo. Aling Minda, nakita mo na ba yung bagong lipat? Tanong ni Andoy habang kinakalikot ang mga garapon ng candy. Hindi pa, Andoy, pero balita ko'y tahimik daw sila. Hindi pa nga raw pumupunta rito sa tindahan. Hindi lang tahimik, Aling Minda. Nakita ko ang tatay nila kanina. Ang laki ng mata. Tapos parang nanlilisik, kinalibutan tuloy ako. Anay ni Andoy habang tumatawa, tila ginagawang biro ang kanyang kwento. Napangiti sa Aling Minda. Nako, baka naman natakot ka lang sa itsura. Malay mo pagod lang. Hindi naman lahat ng kakaiba masama. Ngunit kahit paano, may kakaibang pakiramdam siyang gumapang sa kanyang dibdib. Dumating ang gabi, at sa baray dumaliyong ang malakas na ulan. Sa kalagitnaan ng katahimikan, narinig ni Aling Minda ang tila mahihinang ungol sa di kalayuan. Bumangon siya mula sa kanyang banig at dumungaw sa bintana. Sa gitna ng dilim, may naaaninag siyang hugis ng isang tao sa harap ng bahay ng bagong lipat. Sinong nandyan? Bulong niya sa sarili. Hindi pa rin siya tumigil sa pagmamasid nang biglang kumulog ng napakalakas. Sa kidlat, ilang saglit niyang nakita ang malinaw na anyo ng hugis ng isang matangkad na tao na may baluktot na mga kamay, tila umaamoy sa hangin. Natakot si Aling Minda at agad isinara ang kanyang mga bintana. Alam niyang hindi ordinaryo ang kanyang nasaksihan. Kinabukasan, nagising ang baryo sa mas masamang balita. Nawawala ang kambing ni Mamberto. Ayon sa mga kwento nito, may nakita siyang madilim na anino sa kanyang kulungan bago magbaha ng ulan. Naku, hindi kaya. Nagsimula ang bulungan ng mga tao sa tindahan ni Aling Minda. Nagsasabi na maaaring may aswang sa baryo. Ang tingin ng karamihan patungo sa direksyon ng bahay ng bagong lipat. Kinausap ni Aling Minda si Mang Fe, ang matandang kilala sa baryo bilang tagapag-alaga ng mga sekreto tungkol sa mga aswang. Mang Fe, anong dapat naming gawin kung totoo ngang may aswang na nakatira rito? Tanong ni Aling Minda. Simple lang, sagot ni Mang Fe habang kinanguya ang kalamansi. Ang unang hakbang, bantayan mo ang bawat kilos nila. Ang mga aswang ay hindi nakakatiis sa asin, bawang at syempre sa kalamansi. Magdala ka lagi ng isa sa mga yan at huwag kang matutulog na bukas ang bintana. Nagpasya si Aling Minda na magbantay sa bagong lipat. Sinubukan niyang makipagkilala, ngunit laging sarado ang kanilang pinto. Nang minsan makita niya ang batang babae sa harapan ng bahay, nilapitan niya ito. Magandang umaga, Iha. Ako si Aling Minda. Kung may kailangan kayo, malapit lang ang tindahan ko. Sabi niya na may halong ngiti. Ngunit ang bata ay hindi sumagot. Sa halip, tumitig lamang ito sa kanya ng matagal. Nanlamig ang pakiramdam ni Aling Minda. Tila may nakakalusot na lamig mula sa mga bata ng bata. Pagbalik ni Aling Minda sa kanyang tindahan, hindi niya mapakali ang sarili. Tila may nakikita siyang hindi may paliwanag sa mga mata ng batang babae. Nagpasya siyang bumalik kay Mang Fe upang humingi ng payo. Mang Fe, may kakaiba talaga sa mga bagong lipat. Parang walang buhay ang mga mata ng bata.
Tapos, hindi sila pumupunta sa baryo kahit kailangan nila ng pagkain. Kwento niya habang naglalatag ng ilang piraso ng bawang sa mesa ni Mang Fe. Tumawa si Mang Fe ng marahan. Minda, ang mga aswang ay biyasa sa panliling lang. Hindi lang sa anyo, kundi pati sa kilos. Ngunit tandaan mo, hindi sila basta-basta makakalapit kung nakahanda ka. Binigyan ni Mang Fe si Aling Minda ng isang maliit na bote ng langis. Ito ang lana, gawa sa mga halaman at dasal na pananggalang sa masama. Pahiran mo ang mga pinto at bintana ng bahay mo. Ngunit higit sa lahat, huwag kang magtiwala agad, kahit nasa bata. Kinagabihan, habang abala si Aling Minda sa pag-aayos ng tindahan, muling sumiklab ang kakaibang ingay mula sa kagubatan. Ito hindi sigaw ng tao, ngunit hindi rin tunog ng hayop. Para itong mabagal na halinghing ng isang nilalang na nasasaktan o nagugutom. Tumayo si Aling Minda. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang kutsilyo. Lumapit siya sa bintana at bahagyang sumilip. Sa liwanag ng buwan, nakita niya isang anino na mabilis na tumatakbo papunta sa direksyon ng bahay ng bagong lipat. Kinabukasan, nagulat ang mga taga-baryo na makita nila ang mga palatandaan ng kaguluhan. Mga bakas na malalaking paa sa putik at mga patay na manok sa paligid. Ang lahat ay nawabalot ng takot. Hindi na ito biro, Aling Minda, sabi ni Mang Berto habang nagtipon ng ilang taga-baryo sa tindahan. Kailangan nating alamin kung sino o ano ang gumagawa nito at kung totoo ang aswang ang mga bagong lipat. Kailangan natin silang paalisin. Nagpa siya ang ilang matatapang na kalalakihan na pumunta sa bahay ng bagong lipat. Ngunit bago sila makarating doon, isang pamilyar na anino ang sumalubong sa kanila. Ito ang batang babae. Nakatayo siya sa gitna ng daan, ang mga matay nanlilisik. Anong kailangan niyo sa bahay namin? Tanong ng bata na malamig ang tinig. Napatigil ang mga tao. Ang malamig na tingin ng bata ay tila nagpapahiwatig na alam niya ang kanilang balak. Ngunit bago pa man sila makausap ng matagal, biglang sumulpot ang ina ng bata. Huwag niyo kaming pagbintangan. Hindi kami ang may kagagawan ng mga pangyayari rito, sabi ng babae. Ngunit napansin ng lahat ang kanyang muka. May sugat ito, parang may kalmot. Lingid sa kaalaman ng mga taga-baryo, sinimulan ng sundan ni Aling Minda ang ina ng bata tuwing gabi. Isang gabi, gamit ang lana mula kay Mang Fe, binantayan niya ang bahay ng bagong lipat. Sa isang iglap, nakita niya ang ina at anak naglalakad sa kagubatan. Nakita niya ang kanyang pagbabagong anyo. Ang mga kamay ay mahaba. Ang kanilang likod ay tumitikwas at ang kanilang mga matay nagbago ng kulay. Tumayo ang balahibo na Aling Minda nang masakihan nito. Diyos ko! Aswang nga sila! Bulong niya sa sarili. Agad siyang bumalik sa baryo upang balaan ang mga tao. Kinabukasan, nagtipon ng mga taga-baryo upang tuluyan ng harapin ang pamilya ng bagong lipat. Bit-bit nila ang mga bawang, asin at itak. Pinangunahan ni Aling Minda ang grupo. Dala ang tapang at kaalaman mula kay Mang Fe. Mga salot kayo! Hindi kayo nagbagay dito! Sigaw ng mga tao habang nilapitan ng bahay ng bagong lipat. Biglang lumabas ang ina at batang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nagtago ng kanilang anyo. Ang kanilang mga kuko ay mahaba at ang kanilang mga ngipin ay nagmistulang mga pangil ng hayop. Nagkaroon ng matinding laban. Habang ibang taga-baryo ay nagtangkang umatake, si Aling Minda naman ay pinahid ang lana sa katawan ng mga aswang. Sa bawat patak ng langis, sumisigaw ang mga nilalang sa sakit. Sa huli, nagawang paalisin ng mga taga-baryo ang mga aswang mula sa baryo. Iniwan ng pamilya ang kanilang bahay at naglaho sa dilim ng kagubatan. Simula noon, naging mas maingat na ang mga taga-baryo, lalo na sa pagtanggap ng mga bagong dayo. Ngunit higit sa lahat,
Naging bayani sa Aling Minda dahil sa kanyang tapang at kaalaman. Hindi lahat ng tahimik ay kaibigan. Madalas niyang paalala sa mga batang taga-baryo. At hindi lahat ng kakaibang kilos ay dapat baliwalain. Ang baryo ay bumalik sa normal, ngunit ang takot at aral mula sa aswang ay nanatili sa puso ng lahat. Ilang buwan matapos mapalayas ang mga aswang, bumalik ang baryo sa normal na takbo ng buhay. Ngunit sa Aling Minda, sa kabila ng tagumpay, ay nanatili pa rin mapagbantay. Nararamdaman niyang hindi pa lubos na tapos ang panganib. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng paninda, biglang narinig niya ang isang mahinang katok sa pinto. 2:00 na ng madaling araw. Sino kaya ang gagala sa ganitong oras? Aling Minda! Isang pabulong na tinig ang narinig niya mula sa labas. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at sumilip. Si Mang Fe ang nasa labas. Hawak ang isang sulo at may dalang isang maliit na supot. Bakit po kayo nandito, Mang Fe? Ngayong oras? Tanong niya. May mas malaki pang panganib kaysa sa nauna. Bulong ni Mang Fe. Iniabot nito ang supot na may lamang isang peraso ng lumang papel na may nakaukit na mga kakaibang simbolo. Ano ito? Tanong ni Aling Minda. Palatandaan. Ang pamilya ng aswang ay hindi lamang mga nilalang sa sarili nilang grupo. May pinaglilingkuran sila. Isang malaking nilalang. At kapag sinubukan mong labanan ang isa sa kanila, madalas na may darating na mas malakas upang ipaghiganti ang mga pinalayas. Kinabukasan, nagtipon ng mga taga-baryo. Ibinalita na Aling Minda ang babala ni Mang Fe. Ang lumang papel ay pinakita niya sa lahat, ngunit walang makapagpaliwanag sa kahulugan naman nakaukit dito. May kilala akong maaaring makapagbigay linaw, sabi ni Mang Fe. Si Lola Insyang, ang albularyo sa kabilang baryo. Siya ang nagbigay sa akin ng kaalaman sa paglalaban sa mga aswang noon. Ngunit matagal na siyang hindi lumalabas mula sa kanyang bahay. Nagpa siya si Aling Minda at ilang matatapang na taga-baryo na puntahan si Lola Isyang. Dumating sila sa isang makitid na daan ng kagubatan. Sa bawat hakbang, tila may bumubulong sa kanilang paligid. Mga yapak na wala namang tao. Mga aninong sumusunod sa kanila mula sa likuran. Nang makarating sila sa bahay ni Lola Isyang, binati sila ng isang matandang nakasuot ng maluwag na damit. Puro ng kwintas na gawa sa buto at kahoy. Agad niyang kinuha ang papel at pinagmasdan ang mga ukit. Ang mga simbolong ito, sabi ni Lola Isyang, ay isang babala. Ang baryo ninyo ay minarkahan. Isa itong tawag para sa mas malalakas na nilalang. Ang tawag na ito ay nangyayari lamang kapag nasaktan ang isa sa mga miyembro ng kanilang lahi. Ako po, Lola, sabi ni Aling Minda. Ano ang pwede namin gawin? Maghanda kayo. Gagamitin nila ang dilim ng buwan upang salakayin kayo. Ngunit hindi pa huli ang lahat. May ritual na maaring gawin upang burahin ang marka. Itinuro ni Lola Ensyang ang proseso ng ritual. Kakailanganin ang dugo ng pinakamalakas na mandirigma sa baryo, isang buti ng lana at isang peraso ng balat mula sa isang aswang na natalo nila noon. Bumalik sa baryo ang grupo upang maghanda. Napagtanto nila na mahirap ang huling bahagi ng ritual, ang pagkakaroon ng balat mula sa isang aswang. May itinabi akong peraso ng balat mula sa aswang noong bata pa ako, sabi niya. Agad niyang kinuha ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito, naroon ang tuyong balat na kulay abo. Ginamit nila ang mga natitirang araw upang magsanay at maganda ng mga sandata. Mga itak na binabad sa lana, mga sibat na pinahiran ng bawang at asin na kinalat sa paligid. Dumating ang gabi ng bagong buwan. Walang liwanag mula sa kalangitan
at ang baryo ay napapalibutan ng nakakilabot na katahimikan. Lahat ng tao ay nagtipon sa plaza. Hawak ang kanilang mga sandata, sinimula ng ritual na itinuro ni Lola Insyang. Habang binibigkas ang mga dasal, biglang naramdaman ng lahat ang malakas na hangin. Mula sa kawalan, lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Isang higanting aswang na may mahabang kuko, pulang mata, at mga pakpak na parang mga paniki. Ang tapang nyo naman! Para hamunin kami! Sigaw ng nilalang, ang boses nito ay umuugong sa buong baryo. Nagkaroon ng matinding labanan ang mga taga-baryo sa tulong ng mga bawang at lana. Nagawa pa rin nilang makalaban kahit papano. Ngunit ang nilalang ay napakalakas. Bawat hampas nito ay tila gibain ang pader ng mga bahay. Nasa gitna ng kaguluhan si Aling Minda. Hawak ang kutsilyo na pinahira ng lana. Nang makita niya na halos nawala ng pag-asa ang mga tao, naglakas loob siya na lumapit sa mga nilalang. "Hindi mo kami kayang takutin!" sigaw niya. Sabay talsik ng lana sa mukha nito. Napaigik ang nilalang sa sakit. At sa pagkakataong iyon, sinunggapan siya ng mga taga-baryo gamit ang mga sibat at kutsilyo. Sa wakas, matapos ang matinding laban, nagapi nila ang nilalang. Ang ritual ay natapos at ang marka sa baryo ay tuluyang nang nawala. Matapos ang insidente, natutong magkaisa ang tao sa baryo. Si Aling Minda ay nanatili pa ring bantay. Ngunit alam niyang sa kabila ng katahimikan, lagi may nakaabang na panganib. Ang mga aswang ay maaring bumalik, ngunit hindi kailanman kayang talunin ang lakas ng pagkakaisa. Wika niya sa huling pagtitipon ng baryo. Ang pangalan ni Aling Minda ay naging alamat sa baryo, at ang kanyang tapang ay naging inspirasyon sa lahat pang sumunod na mga henerasyon.